Hello! Love again! Wow! Kamusta? Ako po si June. Magandang gabi sa inyong lahat and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin yung super blockbuster, talaga naman nakakabilib. Kumbaga bumalik yung sigla ng movie industry sa Pilipinas. Dito po sa Hello, Love, Goodbye, talaga namang breaking all the records ay masaya po para sa movie industry. At yung OBP budget hearing sa Senado kahapon ay naipasa po sa loob lamang ng 10 minutes. So, naibalik ba yung dating o yung original proposed budget ng OBP, which is 2 billion? So, yan po ang pag-uusapan natin. At idadagdag na rin po natin yung isang kongresista. Congresswoman po ito, pero may bayag, tumindig at ipinagtanggol po ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Babae po yan babae yan, pero hinarap niya yung mga mababangis na buhaya sa Congress, sa Kamara. So yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, i-like nyo muna ang video ito. At syempre, kung hindi ka pa nagsusubscribe, i-subscribe na po yan. So, dito po sa Hello, Love Again. Napanood nyo ba yung romansahan nila? Ni Catherine at ni Alden? Abay, ito po yung balita ng ABS-CBN. Hello, Love Again sets record earning on opening day. Manila, Hello, Love Again. The movie starring kapamilya actress Catherine Bernardo and Alden Richards earned over 85 million on its first day. Breaking record po ito. Breaking the record. 85 million agad sa first day pa lang. Ang alam natin, yung ibang record, parang naka 20 lang yata sa first day. Ang tindi po nito, yung iba, 1 week, sa kanila maaabot yung 85 million, di ba? Sa loob ng 1 week. Ito, first day lang. And then, this is the highest opening gross for a local movie. The film was shown in 656 local cinemas. Ay napakadami po nito. Dati, noong araw, mga 90s, kapag yung pelikula mo naipapalabas sa 100 cinema, ay tuwan-tuwa na yung mga artista, yung mga producer. Ito po ay 656. Ay, siguro konti lang ang sine dati. Ngayon, dumadami yung mall, dumadami yung cinema, The highest number for a local film. Record-breaking na naman ito. Ang dami nito, 656. Sa buong Pilipinas, ipinapalabas po itong movie na to. Overall, the movie will be shown in 1,000 cinemas worldwide. Talagang napakarami. Ang laking bilang nito, ito talaga ay breaking all the record. Directed by Cathy Garcia. Sampana. Iba na yung apelido niya, di ba? Molina ito. Cathy Garcia Molina. Tama ba yun? Is the sequel to 2019 blockbuster movie Hello, Love, Goodbye. So, nung nakaraan, yung unang movie, Hello, Love, Goodbye. Ngayon, Hello, Love Again. So, medyo nabubuhay yung movie industry dito sa ating bansa. Pero sana alam nyo yon, dapat may masuportahan ito ng gobyerno. Kasi alam ko yung ibang country, yung movie industry sinusuportahan ng gobyerno Sa ibang bansa po, ganun Meron nga akong napanood, yung mga old movies, pinipreserve nila. Yung mga old movies, 1960s movies, 1970s. Tapos meron silang parang building, maliit na building, doon naka-preserve yung mga movie. Yung yung di tape pa.
Yung talagang movie na naka-roll yung ganun. Tapos, yung building, naka-aircon. Kailangan mayroong numero ng lamig. Napanood ko lang po yun sa YouTube. Talagang sinusuportahan nila yung movie industry. Kita mo ang Korean, talagang nakaka-penetrate sila, Hollywood. Ang Chinese, mga Chinese movie, dire-diretso pa rin sila. Nakikita mo yung ibang Hollywood movie. Meron ng mga Asian, karamihan Chinese. Napapansin nyo ba yon? Oh, mga Hollywood movie, mayroong Asian, karamihan Chinese. Bakit? Alam nyo ba ang China, nag-i-invest yan sa mga Hollywood Pictures. Kagaya ng Universal Pictures, Columbia Pictures, 'di ba? Yan yung mga kumpanya ng movie. Yung malalaking movie sa Hollywood. 20th Century Fox, 'di ba? Ano pa ba yung iba? So, yan yung mga malalaking kumpanya ng pelikula. Alam nyo ba yung China, nag-i-invest dyan? Parang dito sa Pilipinas, mag-i-invest ka sa Meralco, parang bibili ka ng stocks. Mag-i-invest ka sa Jollibee, bili ka ng stock sa Jollibee. Yun nga ang gusto ko kaya lang hindi ko alam kung papaano yan. At baka maloko tayo, ma-scam tayo. Kaya yung mga oligarko dito, kapag may nakita silang networking na lumalago, sinisiraan nila yan, pinapatay nila. Gusto nila sa kanila mag-invest. Alam nyo yon? Marami ng networking na lumalago dito. Makikita mo, gagamitin nila yung media. Sisiraan ng media yan. Yung mga crypto, sa Amerika po, maraming crypto. Hindi po scam yan. Opo, ako may crypto po Pakita ko sa inyo. Nung nanalo si Trump biglang lumaki yung crypto ko Pakita ko lang sa inyo. Wait lang, para lang magla-login lang tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo. Medyo bumaba. Ayan yung ko. Yung pera ko sa taas. Ito. 6,100. 6,155. Ang puhunan ko po rito is 5,000. Ang aking platform is OKX. OKX po ito. Noong nakaraan po, 6,300 na yan Bumaba po siya ngayon. Kasi, kumbaga, kumita ako 1,000 nung nanalo si Trump. At talagang nagbilihan ng mga stocks, nagbilihan ng mga crypto. Kumita ako ng 1,000. Yan lang yan. Tinitrade ko po yan sa AI. Mga AI ang sinasalihan kong trading. So, yun po sana may suporta naman ang gobyerno, pero ang dami nang nagdaan na administrasyon. Walang suporta po ang gobyerno sa movie industry, pati music industry. Mas maganda sana kung kahit non-government, matulungan ng gobyerno, mabigyan ng pondo, at makapag-produce sila ng mga dekalidad na movie. Siyempre, kukuhanin nila sa umpisa yung mga magagaling at mga sikat na artista, pati mga supporting actress, magagaling, magandang movie. Kumbaga, in return, pag kumita yung mga artista, magbabayad yan ng tax, di ba? Ang lalaki nga ng binabayaran nila Catherine Bernardo, Daniel Padilla, billion po ang binabayaran nilang tax nung malakas pa yung movie nila, no? Ngayon, bihira ng ganyan magkaroon ng movie na talagang blockbuster. In return naman, may mapapala ang gobyerno sa itutulong. Sana matulungan ng gobyerno. Marami namang mga
politiko na artista, di ba? Hindi ko alam bakit hindi sila kumikilos. Anyway, dito po tayo sa OBP. Kahapon po, ipinasa agad, 10 minutes lang, yung budget ng OBP sa Senado. Baka walang virus doon, ano? Walang umiepal na virus. Ewan ko, hindi ko kasi napanood. Hindi ko rin napanood po yung hearing ng Quadcom. Ang napanood ko lang nung umpisa, yung speech ni, di ba may opening speech sila eh, speech ni Barbers, yung pastor, yung buhayang pastor, yung speech ni Dan Fernandez, maikli lang, di ba? Nag-speech yata si PRRD, pero hindi ko rin napanood eh. Tapos, may mga pagkakataon, nagbubukas ako ng cellphone, wala kasing oras eh, busy tayo. Nagbubukas lang ako, tinitignan ko, hindi ko rin matutukan po. Hindi ko napanood, ang napanood ko na lang, mga reply na lang. Mga cut na, no? Yun na lang napanood ko. So, dito po sa OBP, wait lang. Naipasa na po yung budget ng OBP within 10 minutes lang. Pero, ang naipasa nila ay yun pong version ng House. Diba, in-slash ito ng 1 kano bang in-slash dito? 1.3 billion, di po ba? Na bawasan ng 1.3 billion. 733 million yung House version. Yun din po ang ipinasa ng Senate, no? Pero ganito, basahin muna natin yung sinabi ni Bongo, no? Ang daming programa na pilit sinasama sa mga unprogrammed funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo i-mention. Nananawagan po sana ako sa mga kasamahan natin dito na sana po madagdagan o maibalik ang pondo na naaprubahan sa NEP. Ito pong NEP, kung hindi ako nagkakamali, isi-search ko sana eh. Ito pong NEP, ang ibig sabihin nito, National Expenditure Program ba yan? Ewan ko, hindi ko sure. Pero parang ganun siya, no? For 2025, para naman po makapagtrabaho ng maayos ang ating Vice Presidente na parte po ng Executive Branch of the Government, para naman meron tayong working Vice President na hindi lang po spare tire, he said. So, dito po sa NEP, no? Kapag po naaprubahan na sa NEP, ibig sabihin na aprubahan na po ng Presidente. Approve na to ng Presidente. Dumaan na po ito sa Presidente. Ngayon, dahil si Martin Romualdez, sabi ni BP, ang nasusunod sa pondo ng bayan, inapprove na ng Presidente, ginagalaw pa ni Martin. So, nakikita nyo ba? Naiisip nyo ba yung ibig kong sabihin sa inyo? Si Tamba talaga ang nasusunod, hindi ang Presidente. Or, meron namang sigurong isa pang version na alam naman siguro ni PBBM na okay lang sa kanya. Kumbaga, payag siya. Para, kumbaga, na-approve ko na yan eh. O di, ang sisisihin nyo na lang si Tamba. Pero yung pala, okay lang din sa kanya eh. Sige, bawasan mo, okay. Merong ibang ganong version, hindi natin alam. No? Pero dahil nga dumaan na sa Presidente, in-approve na ng Presidente yung proposed budget na ito. Nagdaan na nga sa NEP. Ginagalaw pa rin ni Tamba. So, pagdating sa budget, si Tamba lang talaga ang nasusunod, pati yung kanang kamay niya. Yung President,
Parang ano, walang kwentang president. Dahil nga dyan, may sinabi yung chairman o chairwoman ng Senate, si Grace po. Ito yung sinabi niya, hindi pa naman tapos yun. Sa ngayon, oo, it's retained. Ibig sabihin na walang nabago doon sa 733 million na retained lang. Pero sa period of amendment, libre naman tumayo si Senator Bato at Sen Bongo to propose to propose that amendment. Of course, I'm only the chairman. It will also depend on the approval of the body. Approval of the body, ibig sabihin, yung member ng Committee on Appropriation yata yun. Yung member nun, yun yung body. Kapag amendment na, pwedeng tumayo si Bongo, Senator Bato, Robin Padilla, na hilingin nila na maibalik yung 2 billion, yung original proposed budget ng OBP. Siyempre, may tututol dyan si Virus. Pero kung pagdating sa botohan, lamang yung pumayag na maibalik yung 2 billion sa OBP, ay mananalo pa rin yung mga amendment nila Bongo, ni Bato. So, nandoon na lang yung pag-asa. Kaya lang, andito pa rin si Tamba sa Kamara at si Saldico. So, yun. Ngayon, dahil na-slash nga yung budget ng OBP, ito ngayong 200 personnel, naku, baka mawalan ng trabaho. At malabong magpatuloy itong mga satellite offices ng OBP na siyang nakakatulong ng malaki. Dahil nga nagtayo ng satellite offices para mapalawak yung matulungan. Ayaw ni Tamba yan eh. Kaya nga binawasan yan eh. Para ma-paralyze yung mga satellite offices niya for election. Talagang napakalaki ng ambisyon nitong Tambalos-los na ito. Nakita nyo, may mga nagtitrending na picture, may hawak-hawak pa siyang tao ba yun? Babae ba yun? Hindi bagay eh. Kung nyari, concern sa ano eh. May yakap-yakap pa siya na gano'n na babae yata yun. Hindi bagay. O parang nasa movie daw, nabasa ko sa Facebook. Ang title ay Lin Lang. Di ba? Masartalo lang si Tamba. Kasi ano eh, wala siyang anong tawag na to? Wala siyang kakarisma. Wala siyang karisma. Hindi bagay. Nagpapanggap lang. Lin lang nga ang title ng movie. Yan po yung gusto ni Martin. Ma-paralyze si BP Sara. Bumaba yung kanyang popularity, masiraan si BP Sara dahil sa ambisyon ni Tamba. Kaya po unang ginawa, siniraan talaga sa confidential fund. Alam mo yun, kasi nga ambisyoso eh. So, systematic talagang pinapagplanuhan itong paninira sa mga Duterte para sa kanyang ambisyon. Sabi nga ni BP Sara, if he cannot win in the popular votes, ang gagawin naman ay iibahin yung constitution, babaguhin constitution, at tatakbo siyang prime minister. Kung hindi niya kaya, kung wala na siyang kapag-asa sa popular votes, yun po yung election, ay talagang babrasuhin niya na mapalitan ng constitution para siya ang maging prime minister. Alam naman natin yung kanyang pamamalakad sa Kamara pa lang. Lintik garapalan ang korupsyon. Sobra tong taong to. Hindi natin akalain ganito pala, ano ba maitatawag mo rito? Ganito katuso
napakatindi na tong baboy na to. Napakatakaw. So yan po, abangan po natin sa amendments. Siguradong tatayo dyan si Bato, si Bongo, para maibalik yung 2 billion proposed budget o original proposed budget ng OBP. So dito naman po kay Drixie Cardema. Cardema ba? Parang anak yata ito ng, kapatid yata ito ni yung lalaking Cardema, no? Party list po ito ng Duterte Youth ba ito? Talagang matapang siyang hinarap yung mga masisibadong buaya sa Quadcom hearing. Ipinamukha niya na maraming naging biktima ang mga addictus benedictus. Lalo na yung mga dealer, drug lord. Ang mga tulak kasi, bago naging tulak yan, nag-addict na yan eh. Gumagamit na yan. Kaya sila pumapasok na magtulak para masuportahan nila yung kanilang bisyo. Si una yan, naging user yan. Bago naging pusher. Doon nag-uumpisa yan. Hindi naman pwedeng hindi siya marunong gumamit, hindi siya gumagamit, tas nag-pusher siya. Lahat po yan, naging user muna. Dahil siguro, ayaw niyang magnakaw, ayaw niyang mang-hold up para masuportahan yung bisyo niya, nagtulak na lang siya. Kaya lang, mas delikado yun. Mas matindi ang, kumbaga, ang hatol doon pag nahuli ka. Siya lang po ang tumindig, may paninindigan, may bayag. Isang babae po ito, congresswoman. Talagang dapat palakpakan ang tapang ng babae nito. Mahigit 300 ang congressman. Doon na lang sa mga lalaki. Mga lalaking congressman. Bakit konti lang talaga yung tumatayo? Ipinakikita nila na sila'y may paninindigan. Andyan si Marcoleta, Richard Gomez, yan lang yung nakikita natin. Ewan ko yung iba, baka may nakalimutan ako. At itong babae na to na may bayag, na may betlog, talaga naman kasi ang tapang harapin mo ba naman yung masisiba, mga matatakaw na buhaya? Hindi basta-basta yun. At pwede kanilang gurgurin. Baka nga pag-inita na yan ni Tambaloslos. Yan si Drixie Cardema. Talagang ang tapang at maraming bumilib. Ipinagtanggol yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Sana naman yung ibang congressman. Pero meron na tayong meron na tayong prediction. Dito po sa susunod na eleksyon, 2025 sa Mayo. So kung natapos na halimbawa yung eleksyon, Mayo, bumilang po kayo ng 1 taon after 1 year. Ang mga congressman na ito, kumbaga makikiramdam na yan. Kasi mga balingbingan yan Lahat naman halos lahat naman ng congressman nung panahon ni Noynoy, lahat ng congressman lipatan sa partido ni Noynoy. Nung nanalo po na si Pangulong Duterte, lipatan naman yung mga congressman kay Pangulong Duterte. Majority talaga. Nung nanalo si Bongbong, lipatan na naman, iniwan na si Duterte. Ganon po. Kaya kung may mga propaganda, wala na si Duterte, wala na. Ganon po talaga yung kalakaran ng Congress. Dahil umaasa sila sa pondo nila. Gusto nila, may pondo sila. Pero meron din naman naiiwan na mga minority. Diba? Pero kung hindi sugapa yung Pangulo, kagaya si PRRD, nakita nyo naman yung budget ni Leni, hindi ginipit. Kahit 5 taon na binabanatan siya ni Leni. Hindi po ginipit at
pinairal, sinunod yung tradition. Doon po sa pagpapasa ng Vice President, yung paggalang sa Office of the Vice President. Hindi siya binawasan, hindi pinahirapan. Pero yung mga minority na senator, I'm sure talagang nai-release yung kanilang budget. Kung meron silang allowance, nai-release. Walang ginipit si Pangulong Duterte. Depende po yan sa Pangulo. Pero itong Marcos administration, grabe. Kapag hindi ka pumanig sa kanila, wala kang budget. Sabi nga ni Pulong, lalo na Duterte siya. Zero budget po si Pulong. Zero budget. Grabe, si Pangulong Duterte, pinagpatayo pa nga ng airport yung lugar ni Leni. Kalabang matindi, ano bang tawag doon? Alam naman natin kalaban si Leni. Pero yung lugar ni Leni, may airport noon, pinagawa ni Pangulong Duterte. Dahil isa sa pinagbabasihan sa ekonomiya ang airport. Sana may mga tumindig na mga kongresista kasi sobrang lugi na ni Pangulong Duterte. Halos wala silang kakampi sa Congress. Pero sa Senate, iba iba sa Senate. Kaya hindi pa nila inuumpisahan Hindi pa nila tinutuloy yung impeachment ni VP Sara. Hindi pa nila kontrolado ang Senate, no? Kasi pag natuloy ang impeachment, pupunta yan sa Senate. Pag naipasa sa Congress, pupunta sa Senate. Sila yung magsisilbing judge. Ngayon, para maipanalo ni Tamba yung impeachment nila, kailangan makakuha, di ba 24 ang senators? Kailangan makakuha sila ng 2/3. Ang 2/3 po is 16. Di ba? 2/3 of 24 is 16. Kailangan makakuha sila ng 16 votes. No? Para naman hindi ma-impeach si VP Sara, kailangan makakuha siya ng 8. 8 boto lang. 8 boto lang. Hindi na siya mai-impeach. Or siyam. Siyam yata, gano'n. Kasi ang 2/3 nga ng 24 is 16. So, hindi ko alam kung kailangan makakuha ng 17. Hindi ko alam. Baka nga 16. Okay na yon. Panalo na. Panalo na yung impeachment. Or makakuha ng 8, si VP Sara, hindi na siya mai-impeach. So, yun yung sinasabi ko kanina. Tignan po ninyo after election next year. Tapos magbilang ka ng 1 taon. Makikita nyo yung mga congressman, mga kaalyado ni Tamba, ni Marcos. Unti-unti na yan makikiramdam. Makikiramdam yan kung buhay pa ba si Tamba, kung malakas pa ba. Kapag medyo umiiktad na yung kanyang saranggola, iiwan na po yan. Kasi kailangan mag-survive nila. Kailangan nila yung personal interest nila, yung political career nila. Kasi kung sasama sila hanggang mahulog sa bangin si Tamba, hindi sasama yan. Iiwan din yan si Tamba. Ganon din si Marcos. Si Marcos talagang bababa yan after 6 years. Bababa at bababa yan. Pero na lang kung may gawin siyang talagang gusto niyang manatili, meron siyang malaking gawin. Ewan natin, hindi natin alam yung history na mangyayari sa political career niya. Pero maganda na rin ito, naging pangulo siya, nakita natin yung pag-uugali niya, nakita natin yung bisyo niya, nakita natin kung paano siya magpresidente, hindi pala marunong magpresidente, nakita rin natin kung gaano sila kakorap na politiko. Na-expose talaga. Naging presidente ka nga, pero yung side ng yung bad side sa'yo nakita ng buong
sambayan ng Pilipino. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.